Ang aroganteng CEO na si Juan ay hindi naniniwala sa pag-ibig. Ngunit guguho ang kanyang mundo nang sumulpot ang palabang si Lorraine sa kanyang opisina. Dala ang 6 na taong gulang na kambal na anak niya. Kaya ba ng mga bata at ng isang mapusok na nakaraan na tunawin ang kanyang malamig na puso? Kamusta mga kaibigan? Samahan ninyo akong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha, at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malakas ang tawanan sa malawak na garden ng mansyon habang malamig ang simoy ng hangin. Nakaupo sa outdoor sofa ang 3 magkakapatid na sina Juan, Dominic at Piolo habang may tig-iisang baso ng mamahaling alak. Sa damuhan gumagapang at naghahanap ng laruan ng 1 taong gulang na si Gabriel. Si Juan na kilala bilang seryoso at workaholic na CEO ay kasalukuyang nakaupo sa carpeted space para lang makipag-agawa ng laruang kotse sa kanyang pamangkin. "O Gabriel, sa akin muna tong kotse. Mas mabilis ang Ferrari ni Tito Juan mo." Nakangiting biro ni Juan habang pinapagulong ang laruan. Humalakhak ang munting si Gabriel at pinalo ang kamay ng kanyang tito. "No, akin!" "Aba, Dominic, tignan mo ang Kuya Juan mo. Mas mukha pa siyang bata kaysa sa anak mo." Nakangiti na saad ni Piolo sabay inom ng kanyang alak. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Juan. "Hey kuya, baka naman gusto mong mag-asawa na rin. Napaghahalata ang inggit na inggit ka kay Dominic eh." Mula sa pinto ng garden ay lumabas si Katrina, bitbit ang isang tray ng merienda. Ngumiti siya nang marinig ang biro ni Piolo. "Oo nga naman Kuya Juan, panahon na para maghanap ka ng mag-aalaga sa'yo. Palagi ka nalang nasa opisina." Umupo si Dominic sa tabi ng kanyang asawa at hinawakan ang baywang nito. Sabay tingin ng nakakaloko sa kanyang panganay na kapatid. "Huwag niyo nang pilitin yan. Mas mahal niya ng mga papeles at shares ng kumpanya kaysa sa babae." Tumayo naman si Juan mula sa sahig. Pinagpaga ng kanyang mamahaling pantalon at seryosong uminom ng alak. "Tumahimik ka nga Piolo, at kayong mag-asawa, huwag niyo kong itulad sa inyo. Maayos ang buhay ko bilang single." "Hindi nga, single raw pero nung 1 linggo, nakita ko ang listahan ng mga modelong nag-aabang sa opisina mo." Kantsaw pa rin ni Piolo. "Kuya, 30 taon ka na. Kailangan mo na ng magiging tagapagmana ng kumpanya natin. Huwag mong sabihin si Gabriel lang ang aasahan mo." "Hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng tagapagmana." Malamig na sagot ni Juan. Bigla siyang natigilan at ang kanyang mga mata ay tumitig sa kawalan. Sa isang sandali ay pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala ng 6 na taon na niyang pilit kinalimutan. Isang gabi ng party, isang babaeng may mababangong buhok, may mapungay na mata, at isang gabi ng matinding kapusukan na naganap sa isang hotel room. Ang tanging problema, dahil sa labis na kalasingan ng gabing yon, hindi niya naitanong o matandaan ang pangalan ng babae. Paggising niya kinabukasan ay wala na to. "Kuya, hoy Kuya Juan, bigla ka nalang natulala dyan." Untag ni Piolo habang kinakaway ang kamay sa tapat ng mukha ng kapatid. "Sino ang naaalala mo? Yung nakasama mo sa charity party ba?" "Wala." Seryoso na sagot ni Juan. Bumalik ang kanyang malamig na aura bilang CEO.
Sinasabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa kasal. Ang kasal ay isang pirasong papel lang na nagiging dahilan ng hatian sa ari-arian kapag nagkahiwalay. Mas mabuting ganitong single at wala akong iniisip. Grabe ka naman sa kapirasong papel, kuya. Sabi ni Katrina na medyo nag-aalala. Paano kung dumating ang babaeng itinakda para sa'yo, yung may dalang tunay na pag-ibig? Walang ganon, Katrina. Diretsyong sagot ni Juan habang ibinababa ang kanyang baso. Sa mundo ng negosyo, lahat ay may kapalit at ang pag-ibig, isang malaking istorbo lang yan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya Piolo, kung gusto mo, ikaw ang sumunod na mag-asawa. Huwag mo kong idamay sa mga pangarap mo. Grabe, napakaseryoso naman. Bulong ni Piolo sabay karga kay Gabriel. Huwag kang gagaya kay Tito Juan mo, Gabriel, ha? Baka tumandang binata ka niyan. Tumingin si Dominic kay Juan, bakas ang pangunawa bilang kapatid. Kuya, alam kong marami kang iniisip sa kumpanya, pero huwag mong isara ang puso mo ng tuluyan. Minsan ang hindi natin inaasahan ang siyang dumarating. Hinding-hindi mangyayari ang sinasabi mo, Dominic. Huling sambit ni Juan bago tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng mansyon upang magkulong sa kanyang kwarto. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga binitawang salita ay susubukin na ng tadhana sa susunod na araw. Dahil ang nakaraang pilit niyang kinakalimutan ay kakatok mismo sa pinto ng kanyang kumpanya. Kinaumagahan abalang buong executive floor ng Virtuosius Group of Companies. Sa loob ng kanyang malaking opisina, seryosong nakatitig si Juan sa kanyang laptop nang biglang pumasok ang kanyang assistant na si Cora. Sir Juan, may naghahanap po sa inyo. Wala po siyang appointment pero nagpupumilit po talaga. Medyo kinakabahang saad sa kanya ng kanyang assistant. Cora, alam mo ang patakaran ko. Walang appointment, walang karapatang pumasok sa loob. Malamig na sagot ni Juan nang hindi itinataas ang tingin. Paalisin mo. Pero sir, ang sabi po niya tungkol daw po ito sa personal ninyong buhay at saka may kasama po siyang 2 bata. Dagdag pa ng babae. Bago pa man makasagot si Juan, ay tuluyan ang itinulak ang pinto mula sa labas. Isang magandang babae na may simpleng suot ngunit may matapang na muka ang pumasok. Hawak-hawak niya sa magkabilang kamay ang 2 batang lalaki na magkamukhang magkamuka. Nakasuot ng magkaparehong t-shirt, maong na shorts at may bilugang mga mata. Juan Bertosio? Matapang na tanong ng babae habang nakatitig ng direkta sa CEO. Napatayo naman si Juan. Kumunot ang kanyang noo habang tinitignan ng babae. May kung anong pamilyar sa mga mata nito ngunit hindi niya maalala. Subalit nang bumaba ang tingin niya sa 2 bata, ay tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang hugis ng muka, ang ilong, at ang bagsak na buhok ng mga to ay tila ba nakatingin siya sa sarili niyang lumang litrato nung bata pa siya. Sino ka? At bakit ba basta-basta ka pumapasok sa kumpanya ko? Seryosong tanong ni Juan. Pinipilit na ibalik ang kanyang dominanteng aura. Cora, tumawag ka ng security. Huwag mong gawin yan, Juan. Pigil ng babae habang pinapaupo ang 2 bata sa sofa sa gilid. Ako si Lorraine at hindi ako naparito para manggulo. Naparito ako para ibigay sa iyong responsibilidad mo. Responsibilidad? Anong ibig mong sabihin? Sina Juanito at Junel. Itinuro ni Lorraine ang 2 bata na ngayon ay tahimik na naglalaro ng laruang robot sa sofa. 6 na taong gulang na ang kambal, Juan, at mga anak mo sila. Natawa ng mapait si Juan, bagamat may kaba sa kanyang puso. Anak, miss, nagpapatawa ka ba? Hindi kita kilala.
Baka kung sino-sinong lalaki ang nakasama mo at ngayon ay naghahanap ka ng mayaman na sisisihin mo. Huwag mo akong paratangan ng kung ano, Juan. Lumapit si Lorraine sa tapat ng lamesa nito. Nanginginig ang boses sa galit. 6 na taon nang nakararaan sa anniversary party ng mga kapatid mo sa isang hotel. Sobra kang nalasing. Ganon din ako. May nangyari sa atin sa room 425. Paggising ko kinaumagahan, umalis ako dahil natakot ako. Pero hindi ko akalain na magbubunga ang gabing yun. Natigilan si Juan. Ang eksaktong silid, ang party, at ang date. Lahat ay tugma sa alaalang pilit niyang itinago kagabi. Napatras siya at napatingin muli sa kambal. Mama, sino po siya? Tanong ng isang bata na si Juanito habang nakaturo kay Juan. Siya na po ba ang papa namin na sinasabi mo? Oo anak, siya ang papa niyo. Malambing na sagot ni Lorraine bago muling hinarap si Juan nang may seryosong tingin. Naitaguyod ko sila ng 6 na taon, Juan. Pero ngayon, may sakit ang nanay ko sa probinsya at kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kayang mag-isa. Narito ang mga birth certificate nila at handa akong sumailalim sa DNA test kung hindi ka pa rin naniniwala. Inilapag ni Lorraine ang isang brown envelope sa mesa. Pinitigan ito ni Juan habang ang kanyang isipan ay nalilito. Ang CEO na hindi naniniwala sa pamilya at kasal ay biglang naharap sa 2 bata na may parehong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. 3 araw ang lumipas na parang madilim para kay Juan. Hindi siya makatutok sa mga board meetings at halos magkamali sa pagpirma ng mga kontrata. Ngayong hapon muling nagkatagpo sina Juan at Lorraine sa loob ng kanyang opisina. Sa pagkakataong ito ay wala na ang kambal dahil iniwan muna sila ni Lorraine sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Inilapag ng personal na doktor ng pamilya Bertosio ang isang selyadong puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Sir Juan, heto na po ang opisyal na resulta ng DNA paternity test na ginawa natin kay Juanito at Jonel. Seryosong pahayag ng doktor. Salamat, Dok. Maaari mo na kaming iwan. Malamig na wika ng binata, bagamat ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng lamesa. Nang sumara ang pinto, tiningnan ni Juan si Lorraine na tahimik na nakaupo sa tapat niya. Walang mababakas na takot sa mukha ng babae, kundi isang matatag na paninindigan ng isang ina. Binuksan ni Juan ang sobre at binasa ang huling linya ng dokumento. Probability of paternity, 99.99%. Ano Juan, naniniwala ka na ba ngayon? Basag ni Lorraine sa katahimikan. May halong pait ang tono ng boses. O baka naman sabihin mo pa rin na fake ko ang pirma ng doktor mo. Ibinaba ni Juan ang papel at huminga ng malalim. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinaglapit ang kanyang mga palad. Sila nga, mga anak ko nga sila. Mabuti naman at malinaw na sayo. Tumayo si Lorraine at kinuha ang kanyang bag. Hindi ako pumunta rito para hilingin na pakasalan mo ako, Juan. Alam kong mayaman ka at makapangyarihan. Ang gusto ko lang ay suportang pinansyal para sa pag-aaral ng mga bata at para sa pagpapagamot ng nanay ko. Ako nang magpapalaki sa kanila. Pasensya na kung inihihingi ko ng tulong sa iyo ang gamot ng nanay ko dahil wala na akong ibang malalapitan. Si nanay ang katuwang kong nagpalaki sa kambal nun at gusto kong punan ng lahat ng sakripisyo niya para sa aming mag-iina. Saad ng dalaga bago tumayo. Sandali. Tigil ni Juan habang tumatayo rin. Sinong nagsabi sa iyo na hahayaan kong lumaki ang mga anak ko sa labas ng aking pangangalaga? Bertosio sila, Lorraine. Dumadaloy sa mga ugat nila ang dugo ng pamilya ko. Kumunot ang noo ni Lorraine. Anong ibig mong sabihin? Magkakaroon tayo ng kasunduan. Dominanteng wika ng CEO habang lumalapit sa dalaga.
Sasamahan mo ang mga bata. Lilipat kayong 3 sa mansyon ko. Doon kayo titira. Ano? Nahihibang ka na ba? Gulat na reaksyon ni Lorraine. Hindi kita kilala ng husto, Juan. Isang gabi lang na magitan sa atin. 6 na taon nang nakararaan. Bakit ako titira sa bahay mo? Dahil kailangan ng mga bata ng ama at kailangan din nila ang kanilang ina. Seryosong paliwanag ni Juan. Walang bahid ng biro sa mga mata. Ayokong bumalik silang pabalik-balik sa magkaibang bahay. Sa mansyon, kumpleto ang pasilidad, ligtas sila, at maibibigay ko ang lahat ng luho at pangangailangan nila. Bilang kapalit, tutulungan kita sa lahat ng gastusin ng nanay mo sa probinsya at bibigyan kita ng buwanang allowance. Napatitig si Lorraine sa lalaki. Nahihirapan siyang tanggapin ang kasunduan. Ngunit kapag iniisip niya ang kinabukasan ng kanyang kambal at ang lumalalang sakit ng kanyang ina, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Sige, payag ako. Sa iisang bubong lang tayo. Pero walang pakialamanan sa personal na buhay at magkahiwalay tayo ng kwarto. Deal. Maikling sagot ni Juan. Kinabukasan ay binalot ng matinding gulat ang buong mansyon ng pamilya Vertosio. Nakatayo sa malawak na sala sina Dominic, Katrina at Piolo, habang nakatulala sa 2 batang lalaki na tuwang-tuwang naghahabulan sa paligid ng sofa. Habang si Lorraine naman ay nahihiyang nakatayo sa tabi ng kanilang mga maleta. Kuya Juan. Nauutal na saad ni Piolo. Pabalik-balik ang tingin kay Juan at sa kambal. Sino sila? Bakit kamukhang kamukha mo yung mga bata? Sila si Juanito at Junel. Seryosong pakilala ni Juan habang ipinapatong ang kanyang coat sa upuan. At ito naman si Lorraine. Mula ngayon, dito na sila titira sa mansyon. Teka nga kuya. Nalilito na wika ni Dominic. Seryoso ang mukha at nakataas ang isang kilay. Huwag mong sabihin. Oo, Dominic. Putol ni Juan sa kanyang kapatid. Sabay tingin sa lahat ng naroon. Mga anak ko sila. 6 na taon na sila. At si Lorraine ang kanilang ina. Diyos ko po! Napahawak si Katrina sa kanyang dibdib sa sobrang gulat. Habang si Piolo naman ay literal na napabuka ang bibig. Na tila hindi makapaniwala sa naririnig mula sa kanilang Kuya Juan, na dati pang nagsabing hindi kailanman naniniwala sa pamilya o sa konsepto ng pagkakaroon ng anak. Hindi magkamayaw ang buong mansyon matapos ang anunsyo ni Juan. Habang inaayos ni Katrina at ng mga kasambahay ang bakanting silid sa ikalawang palapag para kay Lorraine at sa kambal, nanatili ang lahat sa malawak na sala. Si Piolo ay nakaluhod na ngayon sa sahig, sinusubukang makipag-apir sa 2 bata. Wow, Juanito, Junel, grabe kayo. Kayo nga ang mga mini-mini Kuya Juan. Natutuwang sabi ni Piolo. Ako ang Tito Piolo nyo, yung pinakagwapo sa magkakapatid. Tito Piolo, may laruan po ba kayong kotse? Tanong ng batang si Juanito, habang si Junel naman ay hinahatak ang mamahaling kortina sa sala para magtago. Junel, huwag mong paglaruan yan! Saway ni Lorraine habang nahihiyang nakatingin kay Katrina na pababa ng hagdan. Pasensya na kayo ha, medyo malilikot talaga sila. Naku Lorraine, huwag mo nang isipin yon. Masaya nga na may kalaro na si Baby Gabriel dito. Nakangiting sagot ni Katrina habang lumalapit. Handa na ang kwarto niya sa itaas, katabi lang ng silid ni Kuya Juan. Napasulyap si Lorraine kay Juan na nakatayo malapit sa bintana. Formal pa rin ang suot at nakapamulsa habang seryosong pinapanood ang mga anak. Lumapit si Lorraine sa kanya ng medyo malayo ng mga bata. Sigurado ka ba talaga rito, Juan? Mahinang tanong ni Lorraine. Nakikita mo naman, hindi sila sanay sa tahimik at marangyang bahay.
Baka makasira sila ng mga mamahaling gamit mo. Tumingin si Juan sa kanya. Malamig ngunit kakaibang seryosong emosyon sa mga mata. Gaya ng sinabi ko sa opisina, Lorraine, bahay ko to. At mula ngayon, bahay na rin to ng mga anak ko. Kung may mabasag man sila, kaya kong palitan yon. Ang hindi ko kayang palitan ay ang 6 na taon na nawala sa akin bilang ama nila. Natigilan si Lorraine sa sagot ng binata. Akala niya'y puro negosyo at karangyaan lang ang nasa isip nito. Ngunit may bahagi pala itong marunong rumispeto sa tungkulin bilang magulang. Kinaumagahan, ganap na 5:00 pa lang ng umaga ay gising na si Juan. Ito ang kanyang nakasanayang oras para magbasa ng mga balita ng kumpanya habang umiinom ng itim na kape sa kanyang tahimik na library. Subalit bago pa man niya mabuksan ang kanyang laptop, nakarinig siya ng malalakas na yabag at tawanan sa labas ng kanyang pinto. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kambal na may hawak ng mga unan. Naghahabula ng dalawa at tila ginawang palaruan ng formal na opisina ng kanilang ama. "Juanito, hetong sayo!" Sigaw ni Juan sabay hagis ng unan. Lumipad ito at eksaktong tumama sa tasa ng kape ni Juan, dahilan upang matapon ang laman sa ibabaw ng ilang mahalagang papeles. Napatayo si Juan at nagdidilim ang mga muka. "Ano ba to? Sinong nagsabi sa inyong pumasok dito?" Natigilan ang kambal. Mukhang natakot sila sa baritonong boses at matatalim na mata ng kanilang ama. Napayuko si Juanito, habang si Jonal naman ay unti-unting nangingilid ang luha. Eksakto namang pumasok si Lorraine na hinihingal. Halatang kanina pa hinahanap ang dalawa. "Diyos ko, Juanito, Jonel, bakit kayo pumasok di..." Napatigil si Lorraine nang makita ang natapong kape sa mga papeles ni Juan. "Juan, pasensya na talaga. Mga bata, humingi kayo ng paumanhin sa papa nyo." "Sorry po, Papa." Sabay na bulong ng dalawang bata at bakas ang takot. Tumingin si Juan sa mga basang papeles. Pagkatapos ay sa kambal na nanginginig. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nakaraniwang nagwawala sa opisina kapag may nagkakamaling empleyado. Lumuhod siya upang pumantay sa taas ng dalawang bata. "Makinig kayong dalawa, anak." Seryoso ngunit mas mababa na ang tono ng boses ni Juan. "Ang silid na to ay hindi pa laruan. May mga mahalagang bagay dito na para sa trabaho. Kung gusto niyong maglaro, malawak ang garden sa baba. O kaya itawagin niyo si Tito Piolo niyo, maliwanag ba?" Tumango ang kambal. "Opo, Papa." "Sige na, sumama na kayo sa mama niyo sa kusina para kumain." Utos ni Juan habang tumatayo. Nang makaalis ang mga bata ay nanatili si Lorraine sa pinto. "Salamat, Juan. Akala ko'y sisigawan mo sila." "Hindi ko sila sisigawan, Lorraine. Sinasanay ko lang sila sa disiplina." Sagot ni Juan habang pinupunasan ng kanyang mesa gamit ang tissue. "At saka masanay ka na rin dahil hindi lang to ang unang araw na guguluhin nila ang buhay ko." Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorraine bago tumalikod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na marahil ay hindi nga maling desisyon ang pumasok sa mansyong ito. Malalim na ang gabi. Pagkatapos ng maghapong ingay at kaguluhan na dala ng kambal, binalot na sa wakas ng katahimikan ang buong mansyon. Nakatayo si Lorraine sa balkonahe ng ikalawang palapag. Nakatanaw sa malawak na garden habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. May hawak siyang baso ng gatas upang pakalmahin ang sarili. "Hindi ka pa rin ba makatulog?" Bahagyang nagulat si Lorraine at mabilis na nilingon ang pinagmula ng boses. Si Juan, suot ang kanyang simpleng itim na t-shirt at gray na lunch pants.
Malayo sa formal na hitsura nito bilang CEO, naglalakad palapit sa kanya habang may hawak namang baso ng alak. Oo, hindi pa kasi ako sanay sa ganito kalaking kwarto, Juan. Sagot ni Lorraine sabay sulyap sa basong hawak ng lalaki. Umiinom ka pa rin sa ganitong oras? Pampatulog lang, masyadong maraming iniisip sa opisina. Sumandal si Juan sa rehas ng balkonahe. Medyo malapit kay Lorraine kaya naman naamoy ng dalaga ang mamahaling pabango nito na humalo sa amoy ng alak. At saka iniisip ko rin kung paano ko kausapin ang mga anak ko bukas nang hindi sila natatakot sa akin. Natawa ng mahina si Lorraine. Mabubuting bata sina Juanito at Junel. Kanina nga bago matulog, tinatanong nila kung bakit hindi ka raw ngumingiti. Sabi ko na lang pagod ka lang galing sa trabaho. Talaga? Sinabi nila yon? Tumingin si Juan kay Lorraine. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin niya ang kagandahan nito na hindi niya masyadong napagmasdan nung nakaraang mga araw dahil sa tensyon. Salamat pala. Para saan? Sa pagpapalaki sa kanila ng maayos. Sa kabila ng hirap at kawalan ko, naging mabuti silang bata. Taimtim na wika ni Juan, lumambot ang kanyang baritonong boses. Naiilang na umiwas ng tingin si Lorraine, naramdaman ng biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tungkulin ko yon bilang ina, pero Juan, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Nung isang araw, nakita ko sa dyaryo, may kasama kang magandang babae sa isang restaurant. Sabi sa balita, isa raw siyang sikat na heiress ng kumpanya ng mga sasakyan. Seryosong tanong ni Lorraine, pilit na itinatago ang kakaibang kirot at selos sa kanyang puso. Hindi ba magiging gulo to para sa'yo? Ang ibig kong sabihin, baka makaabala kami ng mga bata sa personal mong buhay o sa mga babae mo. Tinitigan siya ng matagal ni Juan bago dahan-dahang humakbang palapit. Sapat na para maramdaman ni Lorraine ang init ng katawan ng lalaki. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng CEO. Nagsiselos ka ba, Lorraine? Ano? Bakit naman ako magsiselos? Depensa kaagad ni Lorraine. Namumula ang mga pisngi. Tinitiyak ko lang ang posisyon namin dito. Si Amanda ay isa lamang business partner, walang iba. Bulong ni Juan. Dahan-dahang itinaas ang kamay upang alisin ang isang hibla ng buhok na humarang sa mukha ni Lorraine. Hinawakan niya ang baba ng dalaga upang pilitin itong tumingin sa kanyang mga mata. Makinig ka sa akin, Lorraine. 6 na taon akong walang seryosong relasyon dahil abala ako sa kumpanya. At ngayong narito ka nakasama ang mga anak ko, wala akong ibang planong papasukin na babae sa buhay ko, kundi ang ina ng aking mga anak. Natigilan si Lorraine, tila na kuryente sa haplos ng mga daliri ni Juan sa kanyang balat. Ang seryoso na titig ng binata ay napalitan ng isang malambing na tingin na nagpabalik sa alaala ng kanilang mapusok na gabi. 6 na taon na ang nakararaan. Juan, mahinang sambit ni Lorraine. Ngunit hindi na siya nakalayo ng mas ilapit pa ni Juan ang mukha nito sa kanya. Sapat na upang mag-abot ang kanilang hininga sa gitna ng malamig na gabi. Papa, tingnan mo po kasya sa akin ang sapatos na may ilaw. Masiglang sigaw ni Juanito habang nagtatakbo sa loob ng isang sikat na mall. Ako rin po, Papa. May dinosaur naman yung sa akin. Dugtong naman ni Junel na halos ayaw nang alisin ang bagong jacket na suot. Si Juan na karaniwang nakasimangot at laging nagmamadali, ay kalmado lang na nakatayo habang nakapamulsa. May manipis na ngiti sa kanyang mga labi na labis na ikinagulat ng mga sales attendant. Sige, kunin niyo lahat ng gusto niyo. Isama niyo na rin yung kulay pulang bag, miss.
Juan, sandali nga. Bulong ni Lorraine sabay hila sa braso ng binata. Masyado mo naman silang ini-spoiled. Isang cart na yung laruan at damit At saka, bakit pati ako binilhan mo nito? Itinaas niya ang 3 paper bags ng mga mamahaling kasuotan at pabango. Tumingin si Juan sa mga mata ni Lorraine at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Isang uri ng kilig na hindi niya naranasan sa buhay niya. Dahil kasama ka na sa pamilyang to, Lorraine, at bilang ina ng mga anak ko, nararapat lang na makuha mo rin kung ano ang pinakamaganda. Kaya isukat mo yung kulay asul na dress mamaya. Sa tingin ko, bagay yun sa'yo. Napaiwas ng tingin si Lorraine, ramdamang pamumula ng kanyang mga pisngi. Salamat. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay sa loob ng mansyon. Ang dating malamig at formal na tahanan ay napuno ng ingay, tawanan at amoy ng masasarap na putaheng niluluto ni Lorraine. Isang umaga bago pumasok sa kumpanya, nakatayo si Juan sa harap ng salamin sa sala habang pilit na inaayos ang kanyang korbata. Lumapit si Lorraine na may dalang tasa ng kape at natural na kinuha ang korbata nito para ayusin. Kaya ko na to, Lorraine. Nahihiyang sabi ng binata habang nakatitig sa muka ng dalaga na nakalapit sa kanya. Masyado ka kasing nagmamadali. Ayan, maayos na. Malambing na sabi ni Lorraine sabay tapik sa balikat ni Juan at abot ng kape. Mag-iingat ka sa pagmamaneho ha? Salamat. Mahinahong sagot ni Juan habang ang kanyang puso ay tila sumasayaw sa tuwa. Ang kanyang pananaw na ang pag-ibig ay isang istorbo lang sa negosyo ay tuluyan ng gumuho. Ang malamig niyang puso ay tuluyan ng natunaw ng simpleng pag-aalaga ng dalaga. Grabe, parang may langgam na yata rito sa sala. Sabay na napalingon sina Juan at Lorraine. Naroon si Piolo sa may hagdan. May nakakalokong ngiti habang umiinom ng juice. Mabilis na lumayo si Lorraine patungong kusina habang namumula ang pisngi. Anong problema mo, Piolo? Seryosong tanong ni Juan bagamat halatang naiilang. Wala naman, kuya. Tawa ni Piolo habang lumalapit at tinatapik ang balikat ng kapatid. Huli ka pero hindi kulong. Nakatitig ka na naman kay Lorraine habang nakangiti ng mag-isa. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa pag-ibig at kasal? Mukhang may nagbago na sa batas mo Manahimik ka nga. Asik ni Juan, ngunit hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon ng kusina kung nasaan ang babaeng unti-unting nagmamay-ari ng kanyang puso. Matuli na dumaan ang mga buwan, tila nagbago na ang takbo ng buhay ni Juan. Isang desisyon ang nabuo sa kanya ang magkaroon na ng sariling pamilya. Sa isang restaurant nakaharap sa kumukuti-kutitap na ilaw ng syudad, ang nirentahan ni Juan para sa espesyal na gabing ito. Nakaupo sa gitna ng lamesa ang kambal na sina Juanito at Junel, na ngayon ay maayos ang suot na polo shirts, habang si Lorraine naman ay napakaganda sa suot nitong kulay asul na dress. Ang eksaktong damit na sinabi ni Juan na bagay sa kanya, buwan na ang nakararaan. Papa, ang sarap po nitong steak! Masiglang sabi ni Junel habang may bakas pa ng pagkain sa gilid ng labi. Dahan-dahan lang sa pagkain, anak. Punasan mo muna yung bibig mo, Malambing na saway ni Lorraine sabay abot ng tissue. Tumingin siya kay Juan na tila kanina pa hindi ginagalaw ang pagkain nito. Juan, may problema ba? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Ngumiti ng bahagya si Juan at ibinaba ang kanyang kubyertos. Hinawakan niya ang kamay ni Lorraine sa ibabaw ng lamesa. Isang bagay na nagpadaloy ng kuryente at kilig sa buong katawan ng dalaga.
Lorraine, bago ang lahat, may gusto muna akong ibalita sa'yo. Panimula ni Juan. Lumambot ang kanyang seryosong boses bilang CEO. Tumawag ang doktor ng nanay mo sa probinsya kaninang hapon. Maayos na ang lahat ng kanyang huling test results. Ligtas na siya sa panganib at pwede na siyang lumabas ng ospital sa susunod na linggo. Talaga? Nangingilid ang luha sa kagalakan na tanong ni Lorraine. Diyos ko, salamat Juan. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa pamilya ko. Walang anuman yon, Lorraine, dahil pamilya ko rin sila. Seryosong sagot ni Juan. Huminga siya ng malalim at tumayo mula sa kanyang upuan. Lumuhod siya sa tabi ni Lorraine habang ang kambal naman ay biglang tumahimik at nakatitig ng may malalaking ngiti sa kanilang mga magulang. Juan, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga riyan. Nakakahiyang may makakita sa'yo. Bulong ni Lorraine na may biglang kinabahan sa matinding tibok ng kanyang puso. Lorraine, nung una kayong dumating ng mga bata sa mansyon, ginawa ko ang kasunduan dahil sa tungkulin ko bilang ama. Tapat na pag-amin ni Juan habang kinukuha ang isang maliit na pulang box mula sa kanyang bulsa. Gaya ng alam mo, hindi ako naniniwala sa pag-ibig o kasal. Para sa akin, istorbo lang ang mga yon. Ngunit sa mga nakalipas na buwan na nakasama kita, na pinapanood kitang alagaan ng mga anak natin, na ipinagluluto mo ko, at sa tuwing umingiti ka sa akin, natunaw mo ang malamig kong puso. Binuksan ni Juan ang kahon. Nagliliwanag ang isang napakagandang diamanteng singsing. Lorraine, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka sa tabi ko. Hindi lang dahil ikaw ang ina ni Juanito at Jonel, kundi dahil ikaw ang babaeng mahal ko. Seryoso at puno ng emosyon ang mga mata ng CEO. Gusto kong mabuo tayo bilang isang tunay na pamilya. Pakakasalan mo ba ako, Lorraine? Napatakip si Lorraine sa kanyang bibig habang tuluyang umagos ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Mama, say yes po. Gusto po namin na maging totoo na tayong family. Sabay na hiyaw ni Juanito at Jonel habang nagpapalakpakan. Tumingin si Lorraine sa kambal pagkatapos ay kay Juana naghihintay sa kanyang sagot. Sobrang kasiyahan ni Lorraine ng mga sandaling yon. Aminado siya na mahal na rin niya ang binata at hindi na siya para tumanggi sa alok nito na mabuo sila. Oo Juan, pakakasalan kita. Mahal din kita. Naiiyak na saad ng dalaga. Isinuot ni Juan ang singsing sa daliri ni Lorraine bago tumayo at marahang hinila ang dalaga para sa isang mahigpit at matamis na puno ng pag-ibig na yakap, habang ang kambal naman ay masayang sumugo din para yakapin ang kanilang mga magulang. Ang malawak na hardin ng mansyon ng pamilya Bertosio ay napuno ng mga puting rosas, engrandeng dekorasyon at masasayang tugtugin. Ito na ang araw ng kasal ni Juan at Lorraine. Suot ang kanilang napakagandang puting trahe de boda. Naglalakad si Lorraine sa carpeted na damuhan habang katabi ang kanyang ina na si Aling Mirna na ngayon ay malusog na, nakangiti at may luha ng kagalakan sa mga mata. Sa tapat ng altar, naghihintay si Juan na napakakisig sa kanyang marangyang tuksido. Sa kanyang tabi ay ang mga kapatid na sina Dominic at Piolo. Kuya, sa wakas, tapos na ang pagiging malamig mong CEO. May prinsesa na ang buhay mo. Bulong ni Dominic habang tinatapik ang balikat ng kuya. Oo nga kuya, sabi ko naman sa'yo, walang nakakatakas sa pana ni Cupido. Natatawang dugtong ni Piolo habang inaayos ang kurbata ni Juan. Nang makarating si Lorraine sa altar, iniabot ni Aling Myra ang kamay ng anak kay Juan. Juan, salamat sa pagmamahal mo sa anak ko at sa mga apo ko. Alagaan mo sila.
Pangako po, Inay Myra, higit pa sa buhay ko. Nakangiti na sagot ni Juan bago hinarap si Lorraine ng may pinakamatamis na ngiti. Sa gilid suot ang kanilang maliliit na tuksido. Seryosong nakatayo ang kambal na sina Juanito at Jonel bilang mga ring bearer, kasama si Katrina na kargang munting si Gabriel. Matapos ang palitan ng mga sagradong pangako, humarap ang pari sa lahat. Ngayon ay idinedeklara ko kayo bilang mag-asawa. Juan, maaari mo nang hagkan ang iyong misis. Itinaas ni Juan ang belo ni Lorraine at idinampi ang isang matamis at puno ng pag-ibig na halik sa mga labi ng dalaga, na sinalubong ng malalakas na palakpakan at hiyawan ng buong pamilya. Lumipas ang mga taon, ang mansyon ay nanatiling maingay at puno ng buhay. Ang dating CEO na walang paniniwala sa pag-ibig, naging isang mapagmahal na asawa at huwarang ama. Sa bawat hapunan habang nagtatawanan ng pamilya, alam ni Juan na ang pinakamagandang desisyong ginawa niya sa buhay niya ay ang buksan ng kanyang puso para sa kanyang tunay na tahanan. At ito ay ang kanyang asawang si Lorraine at ang kambal na anak na sina Juanito at Jonel. Ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at pananagutan, ipinapakita nito ang tunay na lakas ng isang tao, gaano man siya kayaman o kapangyarihan, ay sinusukat sa kanyang kakayahang tanggapin ang kanyang mga obligasyon ng may bukas sa puso. Itinuturo ng kwento na ang pag-ibig ay hindi isang istorbo o kahinaan, bagkus ito ang nagpapasuko sa pinakamatigas na puso at nagbibigay ng tunay na kahulugan at kulay sa buhay na hindi kayang bilhin ng salapi. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Juan at Lorraine. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Comment po sa mga gusto nyong maging name ng ating mga bida. God bless po.